We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mga kaanak sa Murcia, Negros Occidental ng babaeng pinatay at itinapon ang bangkay ng dating live-in partner nito sa Binangonan, Rizal, hiling na mabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na nangyari sa biktima. Si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatuto. Matulungin sa mga kapatid at mapagmahal sa mga magulang. Ganito inilarawan ni Juanito Cahilig Jr. ang panganay na anak na si Honey Claire, 31 anyos. Natagpuan si Honey Claire na wala ng buhay sa kilid ng kanal sa Binangonan, Rizal noong umaga ng Pebrero 13. Dito sa Barangay Minuyan, Murcia, Negros Occidental, lumaki si Honey Claire hanggang sa nagtrabaho sa Antipolo, Rizal at bumuo ng sariling pamilya. Pebrero 12 daw nang huling makita si Honey Claire ng mga kapatid nito kasama ang dating live-in partner na si Roseler Lanon o kilala sa tawag na RJ. Ang February 12, mayumayuhan niya ng bata ko nga mauli-ay sila, hindi na ginang bata ko. Dasun, kinagadyab lang ang maluto, so dato sila balay. Tiyoy kami kabalo nga gatalikod na kuno ang yung asawa, ginapusan niya butilya sa ulo. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na maliban sa paghampas ng bote, sinakalumano ang biktima hanggang sa mamatay ito. Ayon pa sa ama, nakita mismo ng mga kapatid ni Honey Claire na kumuha ng sasakyan si RJ at ipinasok sa loob ang biktima. Hanggang sa natagpuan na lang ang bangkay ng biktima sa Binangonan, Rizal. Selos o mano ang madalas sa pag-away ng suspect at biktima. Ang bata namon ginto nga namon ang kapanimakas man kami ng eskwela sa namon bisa dastalan sa high school, tapos ang bata sa amo lang na sa pulo pangimon lang away masang kamatuoran na patyo niya gitang bata. Inamin ng suspect ang pagpatay sa biktima na ina ng dalawa niyang anak. Wala pa man na nag-coordinate sa atin ang Binangonan, Rizal at waiting naman tayo, ma'am, sa tawag nila. Desidido ang pamilya Cahilig na magsampa ng kaso laban kay RJ. Nananawagan naman ng tulong ang pamilya upang maiuwi ang bangkay ni Honey Claire sa Murcia, Negros Occidental. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa drug operation sa Mandaue City sa Cebu at sa Iloilo City. Yan ang tinutukan ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagbunga ang ginawang surveillance at monitoring ng mga tauhan ng Mandaue City Police matapos matimbog ang 57 anyos na high-value target. Ikinasa ang operasyon noong Biyernes sa Barangay Mantuyong kung saan nakumpiska ang aabot sa 1 kilong hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang suspect, subalit nang makalabas siya, bumalik siya sa pagbibenta ng iligal na droga. Kining tawhana about to dispose na unta niya ang drogas, no? Dili lang diri sa Mandaue kundi pati sa nearby cities, no, just like the Talisay City. Sa Iloilo City, sa kulungan ang bagsak ng mag-live-in partner na sina alias Jessie at alias Margie nang makorner ng Drug Enforcement Unit sa drug buy-bust operation sa Barangay North Baluarte, Molo sa Iloilo City. Ayon sa pulisya, parehong high-value individuals ang dalawang suspect na nakuhanan ng mahigit 800,000 pesos na halaga ng suspected shabu. Sa Barangay Kalumpang, Molo, arestado rin ng kaparehong unit ng pulisya ang high-value individual na si alias Makmak na nangungupahan sa lugar. Nasabat mula sa suspect ang mahigit sa 1 milyong piso na halaga ng suspected shabu. Patuloy pang iniimbestigahan kung saan at sino ang source nito ng illegal na droga na ibinibenta sa iba't ibang distrito sa lungsod. Si
Macmac Persian ang isa ka nag-distribute sa illegal drugs sa inang area. Kaya ang iyang mga customer, hindi lang man nagra sa molo, kung hindi mayroon man nagaling sa ibang distrito. May nag-facilitate na kuno sir ang ginatawagan niya pero hindi niya kilala pag pinadulong na kuno sa iya. Arestado isang buntis at isang lalaki matapos umanong mabilhan ng illegal na butane canisters sa isinagawang buy-bust operation ng National Bureau of Investigation Region 11. Sa exclusive interview ng GMA Regional TV 1 Mindanao kay Agent Eli Lianio, spokesperson ng NBI 11, na bisto raw ang illegal na pagbebenta at produksyon ng mga butane canister dahil sa reklamo ng isang manufacturer sa kanilang tanggapan. Nasa mahigit 283 illegal butane canisters ang nakumpiska ng otoridad. Magamit mo ito, delikado talaga sa buying public kasi the moment that magkaroon ng gas leak, kasi hindi naman talaga ini-inspection, simple gas leak nito ay would create a big explosion and would eventually create a big fire. So, delikado talaga. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang sari-sari store owner naman sa Labo, Camarines Norte ang nabiktima ng lalaking customer matapos na magbayad ng peking pera. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ang sari-sari store na ito ang tanging kabuhayan ng 43 anyos na si Lorenza Canare ng bayan ng Labo, Camarines Norte para sa pangailangan ng kanyang pamilya. Araw-araw naman daw siya nag-iingat para hindi mabiktima ng scam na pwede makaapekto sa kanyang hanap buhay. Pero hindi niya inaasahan nitong Pebrero 15 isang lalaking customer ang bumili sa kanya ng 3 litro ng gas at nagbayad ng 1,000 piso na kanyang sinuklian. Wala daw siyang ideya na peke na pala ang naturang pera at nalaman na lamang niya na peke pala ito na ipinambayad niya para bumili sa ibang tindahan. Kumpara sa totoong pera, iba raw ang kulay ng mga letra na makikita sa pekeng pera na hawak ni Lorenza. May isa ngayon sa akin, tulad ngayon na ganito ay naapiki ako ng pera, ay ngayon magiging na po talaga nga, ilatisin na po maigi ang pera. Kung ilang bisis po kayong magtingin para po ay makasigurado po tayo nga talagang totoong pera ang hawak natin. Hindi pa nakakapag-report si Lorenza sa kapulisan pero naidulog niya na ito sa barangay. Bukas daw ang mga otoridad na magsagawa ng investigasyon para matukoy ang taong nasa likod na nagkakalat ng pekeng pera. Sa ngayon, ito pa lamang ang naitalang insidente sa naturang barangay. Tawagan po sa ating mga kabarangay at sa mga kababayan na rin po natin dito sa lalawigan ng Camarines Norte na sana maging mapanuri, tingnan po natin, pag-aralan po natin ikumpara ang mga peke na pera at hindi para sa mga susunod na pagkakataon ay hindi na po tayo malungkot. Una nang nagbigay ng tip ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko. Gamitin lamang ang feel, look, tilt method o ang pagdama sa security features ng pera, lalo na ang polymer banknote na 1,000 peso bill. Tinanding mabuti ang iba pang feature tulad ng serial number, shadow thread at iba pa. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatali ang mga kamay at paa at natakpan ng sako nang matagpuan ang bangkay ng lalaking ito sa isang bakanting lugar sa Sitio Hipit, Barangay Hanopol Oriental sa Tanawan City, Batangas hapon nitong Sabado. Ayon sa pulisya, ilang kabataang mangunguha lang sana ng mangga sa lugar ang nakakita sa bangkay na kaagad itinawag sa kanilang himpilan. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng biktima ng summary execution ng biktima. Napag-alaman din ng pulisya na dati nang may kinakaharap na kaso ang biktima noong 2016. Hapon nitong linggo nang may dumating na nagpakilalang kapatid ng biktima para i-claim ang naturang bangkay. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Na-involved siya sa robbery, then another case niya, illegal drugs, convicted siya December 2, 2016. Then sa 2021 April 10, suspect din siya sa isang homicide. Kasi yung ng forensic, wala naman na-recover doon na slug or fire cartridge doon nakatali. Posible po na nadala doon na bangkay na. Patay ang isang 15 anyos na binatilyo ng matrap sa nasusunog na bahay sa Murcia, Negros Occidental.
Nilamon ng apoy ang 4 na kabahayan sa Barangay Blumentritt Sabado ng madaling araw. Ayon sa Murcia BFP, sa bahay ng pamilya Fernandez nagmula ang apoy na mabilis na kumalat sa mga katabing bahay. Hindi nakaligtas ang 15 anyos na binatilyo na ayon sa lolo nito ay nakalabas na ng bahay bago pa man lumaki ang apoy ngunit bumalik uli sa loob. Posible umanong may nakalimutan kaya ito bumalik at hindi na nakalabas pa. Sa inisyal na investigasyon, malapit sa entrada ng bahay nagsimula ang apoy. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng sunog na nag-iwan ng nasa 300,000 pesos na halaga ng danyos. Samantala, 2 katao ang patay naman sa sunog sa Barangay San Nicolas sa La Paz sa Iloilo City kahapon ng hapon kung saan 7 kabahayan ang tinupok. Hindi nakalabas sa kanilang boarding house ang 22 anyos na si alias Renz at 26 anyos ni si alias Rose. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, pinaniniwala ang tulog ang 2 biktima kaya hindi nakalabas agad nang lumaki na ang apoy. Mahigit sa 170 na individual ang apektado sa sunog. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog. Nabatsagan nila may sunog kag nakagwa sila ma'am. Pag hinadi na sa bumalik kung sulod according sa lolo. Basta kung maging kuha kung may ngagaw, nakita na namon sa may banyo nga parte. Samantala sa video ng napadaang rider, kita ang gray SUV na ito na biglang nagmaniobra. Yun pala, binilikan niya ang itim na kotseng ito na una niyang binangga sa bahagi ng Biniktikan Road sa Subic Bay Freeport Zone pasado alas 5 ng hapon noong Biyernes, February 16. Buti na lang at hindi nahagip ang mga sakay ng kotse nang suruin ng SUV. Napahinto ang mga motorista sa takot na sila ang banggain ng humaharurot na SUV palayo. Una raw nirespondihan ng Subic Metropolitan Authority Law Enforcement Unit ang insidente na itinurn over sa Morong Bataan PNP. Sa inisyal na investigasyon, minamaneho ng 70 anyos na retired judge ang kotse sakay ang 37 anyos na assistant nito at pauwi na sana sa kanilang bahay sa Biniktikan Heights nang overtaken at atrasan ng ilang beses ng SUV. Buti na lang daw at hindi nasugatan ang 2 sakay. Nagsasagawa ngayon ng follow-up operation ang Morong PNP at may panawagan sila sa makapagbibigay na impormasyon tungkol sa babaeng driver ng SUV at ang SUV na may plate number na Z7N788 na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Pagkapadpad ng sandamakmak na tamban sa baybayin ng Hinatilan, Cebu, 4 na araw nang naranasan. Habang mga pating naman, namataan sa karagatan ng Santander, Cebu. Ang detalye sa ulat ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ayon sa uploader, unang napadpad sa baybayin ng mga isda noong February 11 at sa sumunod na mga araw. Naghanap kayo nakakuha ang mga tao. Nakaingon din ko nga blessing siya. Pero naasya po na itong tatlok baray kaning mga istorya sa mga tao nga na daw bad sign, pero di lang po din tawang. Inuuna lang tayo mag-iho. Ayon kay Wilma Laspona, Hinatilan Municipal Agriculturist, posibleng ang pagdagsa ng mga isda ay dahil sa global warming. Global warming, climate change effect. Kaya nga ang seawater level, if musaka ang iyahang temperature, so kuan siya, manggawas ang isda niyang effect rabana, no? Marag dunay posibilidad na maglinog na earthquake. Yung mga naitabo dito sa Japan, dito ka last year. Bagay na pinabulaan ng isang BFAR 7 official. Ayon sa BFAR, ang pagdagsa ng mga isda ay dahil sa ipinatupad nila na close season, kung saan ipinagbabawal nila ang commercial fishing sa Visayan Sea na isang protected area. To inform the public nga this is not associated with kanang ginaingon nato nga dasim upcoming nga dilubyo, no. So ano gini siya, natural phenomenon ni sa mga isda pod nga marog behavior, possible effect na ni sa atong initiative to conserve sa isda sa Visayan Sea. Ang pagdagsa ng isda ay isang nakitang dahilan sa mga namataang pating sa karagatan ng Santander, Cebu. Ano naman ay connected kaning Hinatilan ng Santander. So kaning malupoy karon, I think daghan kaning nga area, so mao ni karon ang ginagukod aning nga sharks, but still as I said, we have to identify the species. Namataan ang mga pating nang napadpad ang sandamakmak na tamban sa Hinatilan noong February 11.
Samantala, nagpaalala naman ang BFAR 7 sa publiko na iwasang lumapit sa mga pating, lalo na't hindi pa nila tukoy kung anong klase ang mga ito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabuk, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Agaw atraksyon ang mga bangka na may makukulay na disenyo sa Burnham Lake sa isinagawang Fluvial Parade sa Baguio City. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagkagandahan, makukulay at magarbong disenyo ng mga bangka na pinalamutian ng mga bulaklak ang bumida sa Burnham Lake na bahagi ng Panagbanga Fluvial Float Parade sa Baguio City. Aabot sa 8 contingents na binubuo ng mga boat concessionaires ang lumahok sa Fluvial Float Parade. Bawat bangka sumisimbolo sa mayamang tradisyon, kultura at kasaysayan ng Cordillera Region sa Fluvial Parade. Paraan din ito upang matulungan ang kabuhayan ng mga boat concessionaire at mas mapalago ang turismo lalo na sa Baguio City. This is also considered as advertisement, no? So, syempre nationwide yan. At least kahit pa paano, ang mga tourists will come to see also kung paano ba talaga ang Baguio. At the same time, malamig na, and then makaka-boat ka pa. Ang boating experience ng mga turista mas pina-level up matapos matunghayan ang mga naggagandahang bangka. Ating objective talaga ay to enhance the quality of experience ng mga turista, no? Siyempre, gusto natin kung nandito sila, they have something to look forward to. Meron silang mga, if they go to the park, they don't just go around, no? But they can also enjoy watching fluvial parades like this, no? And highlight yung boating activity in the city of Baguio. Samantala bumida ang iba't ibang cultural dance performance sa Rhythm and Blooms of the Highlands na ginanap sa Melvin Jones Grandstand. Samantala tiniyak ng Baguio City LGU na nakahanda sila sa pagdagsa ng marami pang turista sa mga susunod na araw. Pinag-aaralan na rin nila ang Smart Mobility Transport System upang matugunan ang problema sa trapiko. Trying to do our best to improve our public transport system dito. Hopefully, mapastak natin yung smart mobility transportation system natin. Very aggressive kami. And at the same time, every week din yung aming meeting for the multi-level parking buildings. Hinihikayat naman ng Baguio City LGU sa mga nais magpunta sa lungsod na gumamit ng pampublikong sasakyan upang makaiwas sa trapiko. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dahil sa matinding init ng panahon, hinihikayat ng Department of Agriculture Region 6 ang mga magsasaka sa Western Visayas na maghanap ng alternatibong mapagkukuhanan ng patubig para makapagpatuloy sa pagtatanim sa gitna ng nararanasang El Nino. Sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, may detalye live mula sa Talisay City, Negros Occidental. Eileen? Cecil, hindi na maikakailan na ramdam na ang epekto ng El Nino at pinsala nito lalo na sa sektor ng agrikultura. Kaya naman may ilang magsasaka na nakikipagsapalaran pa rin kahit apektado na ng matinding init ang kanilang mga pananim. Dito sa Western Visayas sa Agricultural Research Center ng Department of Agriculture Region 6 sa Barangay Buntatala, Haro, Iloilo City. Manual transplanting ang paraan ng ehensya upang makapagpatuloy sa pagtatanim sa kabila ng epekto ng El Nino. 6 na variety ng palay ang kanilang itinatanim. Ang patubig kinukuha mula sa lagun na isinusupply ng irigasyon. May duwa tadi ka lagon nga sa punta to kag sa dira. May lapad din nga lagon no nga maka sustain pa man sa irigasyon sang research ade.
May 2 solar-powered irrigation system sa lugar. Ang isa ay ginagamit sa demo garden, pero ang isa ay hindi nagagamit dahil sira at inaayos pa. Ayon sa Department of Agriculture 6, nagkakaproblema ang ilang pasilidad dahil sa mainit na panahon na nagre-resulta sa pagbaba ng antas ng tubig sa mga water source. Kaya hinihikayat ng ahensya ang mga magsasaka, gayon din ang pribadong sektor na subukang gumamit ng solar-powered irrigation systems bilang alternatibong patubig. Sa long-term na paggamit, kung mas marami yung tatangkilik nito, lalo na dun sa private sector, kapag sila yung mga may kakayahang magpagawa at nagpagawa, di mas malaki yung ating mas malaki yung masisave natin. Dito sa Barangay 16 sa Talisay City, nagdesisyon na lang si Rosemary na tumigil muna sa pagtatanim matapos maobserbahan na unti-unting namamatay ang mga tanim nito na gulay. Kung tatid kami ya, ang tubo ya, law, ay Tabasa, talong. Wala na kayo nag-init na mo. Kaya pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture 6 na magsagawa ng cloud seeding. Open man lang kami yan. Kay assess pa man mo, kay expensive na iya. Sa pinakauling monitoring ng OPA, ang mga bayan ng Hinubaan at Kawayan ang pinaka-apektado ng El Nino. Pila-pila na sa 5th Street, Barangay Calarian, Zamboanga City ang mga lagayan ng tubig ng mga residente na mag-iigib ng tubig mula sa deep well ng isang pribadong bahay. Ang magpinsang ito na nagtutulak ng kariton na may kargang mga galon para makabili ng tubig sa Purok 3, Barangay Malagutay dahil tuwing gabi lang daw nagkakaroon ng tubig sa kanilang bahay. Ayon sa Zamboanga City Water District, patuloy na bumababa ang water level sa diversion well sa Zamboanga City, bagay na ikinababahala ng ahensya. Yes, in terms of water supply, from worst to worst na. And cost-gauge scenario water supply is the impact of the current El Nino phenomenon. Nagpapatuloy naman ang water rationing sa 38 na apektadong barangay ng lungsod. Kaya pinaplano naman ng CWD na magtayo ng 5 production wells ngayong taon. Cecil, sa ngayon, inirerekomenda ng Office of the Provincial Agriculturist na magtanim muna ng alternatibong pananim katulad ng kamote, munggo at iba pang drought-resistant crops sa mga magsasaka. Balik sa inyo dyan, Cecil. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Isang 155mm na vintage bomb ang tumambad sa ilang construction workers sa ginagawang drainage sa bahagi ng Barangay Latag sa Lipa City, Batangas. Agad nila itong itinawag sa himpilan ng PNP. Agad namang rumesponde ang Provincial EOD and K9 unit sa lugar. Tinatayang nasa 7 hanggang 8 talampakan ng lalim kung saan nahukay ang bomba na hinihinalang mula pa noong World War II. Ito na ika-67 bomba na natagpuan sa probinsya ng Batangas mula Enero 2024 na itinurn over sa otoridad para sa proper disposal. Nung panahon po kasi no World War II, maraming mga ordnance na mga binaon na hindi na napasabog. Yung mga ganyan po kasi ma'am, galing po siya sa isang sasakyan na pinaglalabasan ng projectile. Pwedeng aeroplano, dinarap po siya by airplane, or pwede po siyang dinarap sa tangke. Baka hindi po siya sumabog dahil yung dati, putik po yan, hindi pa po sementado. Ngayon lang po siya nahuhukay. Mga kapuso, patuloy na nakakaapekto ang easterlies galing sa karagatang Pasipiko sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantala sa ating weather condition naman dito sa buong Visayas, Palawan, pati na ang Calayan Islands at Occidental Mindoro, makakaranas tayo ng maayos na panahon ayon sa Pag-asa. Subalit makakaranas pa rin ang mga nasabing mga lugar ng mga mahinang pag-ulan, epekto ng localized thunderstorms. Kaya naman mga kapuso, huwag kalimutang magdala ng payong, panangga sa init o sa mga pag-ulan. Night glow at music performances ang nagpasigla sa 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa Kapas, Tarlac. Tunghayan natin sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Glow in the dark ang mga hugis aso, tiger,
Dinosaur at Castle Balloons sa 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa New Clark City sa Tarlac. Bawat lobo ay may laki na aabot sa 30 meters at kayang lumipad ng hanggang 12,000 feet. Galing ang participant sa iba't ibang panig ng mundo. This is really an international meeting for the balloonists. Iba't ibang 3D images gaya ng heart shape at mismong hot air balloon ang ipinakita sa drone show. Highlight din ng gabi ang world-class aerobatic pyrotechnic performance. Imbes na usok ng mga airborne fireworks ang inilalabas nito sa himpapawid. Marami ang namangha sa hot air balloon musical show. Sobrang amazing ng mga yung sa hot air balloons and even the fireworks. Sobrang ganda ate, wala kaming masabi. You know that? Sa 3-day event, iba't ibang exhibition sa ere ang natunghayan, gaya ng skydiving. Ilang skydivers ang tumalon sa Cessna plane para mag-parachute gliding. Meron ding jet parahawk para motor exhibition. Kinanap din ang Drone Racing World Cup, kung saan sa bilis na 200 km per hour, kailangan nilang lusutan ang mga obstacle. Isa sa mga tampok na air exhibition ang ultralight airplane flying tulad nito, at bago makasakay ay tiyaking may kasamang piloto bago makalipad. At dapat maabot ang 110 kg weight requirement, at para naman sa chikiting ay dapat maabot ang 1 meter height requirement para ma-enjoy ang ganda ng himpapawid. Ready, set, fly! Dahil sa tagumpay ng mga air show, mas pagagandahin pa raw ito ng mga organizer sa susunod na taon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Cast ng asawa ko, mainit na sinalubong ng fans sa Baguio City. Makibalita tayo kay Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinalubong ng mainit na pagmamahal mula sa mga kapuso ang cast ng GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta na bahagi ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Bright and beautiful performance ang bumungad sa crowd mula kay Kapuso actress Lizelle Lopez. Tilian din ang fans ni Kapuso actor Martin Del Rosario at sinulit pa ang moment para makaselfie ang idol. Bigay todo naman si Kapuso Total Heart of River Cruz sa kanyang song numbers na nag-uumapaw sa energy. Hindi nagpahuli sa masayang vibes si Kapuso actress Jasmine Curtis Smith na nakijam with her fans. Enjoy naman daw ang panonood ng mga kapuso at masayang makita in person ang kanilang mga idol. Bukod sa pagpapasaya ng crowd, sinulit din ng mga kapuso artist ang pamamasyal at namangha sa mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan ng Cordillera Region sa kanilang pag-iikot sa Baguio Museum. Ang dami ko natutunan sa kanila, especially yung clothings, tsaka yung mga utensils na ginagamit nila dito. Talagang nakaka-amaze na makita mo siya in person. It's an honor na makapunta sa ganitong lugar kasi ang dami ko natutunan. Hindi rin nila pinalagpas ang chance na makitrend sa nausong BB hair clip. Yun, maraming salamat po sa may napagtanggap sa amin and sana makabalik ulit kami para makasama ang mga taga dito sa Baguio City. Thank you very much mga kapuso sa pagdalo sa Sunshine Park dito para mag-celebrate ng Panagbanga Festival with us. We hope you keep watching Asawa ng Asawa Ko. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga regyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.